strong and deep and uncontainable is your heart of love that beats for all the world. Oh, for the love to beat, we can hear it calling. Make our hearts beat and beat and beat for those sons and daughters. For the love to beat, we can hear it calling. Make our hearts beat and beat and beat and beat with you. For the love to beat, we can hear it calling. Make our hearts beat and beat and beat for those sons and daughters. For the love to beat, we can hear it calling. Make our hearts beat and beat and beat and beat with you. Make our hearts beat. Make our hearts beat with you. Make our hearts beat. Make our hearts beat with you. Make our hearts beat. Make our hearts beat with you. Make our hearts beat. Make our hearts beat with you. Hello? Mic test. Mic test. Make our hearts beat and beat and beat and beat with you. Make our hearts beat and beat and beat and beat with you. Hello? Good morning, everyone. Sige po, tayo tayong lahat as we start our worship service. Before we start, can you look around? Yan, no? Isn't it good to see that despite of the weather, we're still gathered together in one purpose, and that is to worship our God. At ngayon, as one church, sasambahin natin ang Panginoon. Encourage everyone in this verse. The reason why we are worshiping today is because in Ephesians chapter 4, verse 4, it says here, there is one body, or called the church, and one spirit, just as you were called to the one hope that has come to us, that belongs to our call. We are called to one Lord, verse 5, one faith, and one baptism,
one God and Father of all, who is over all and through all and in all. Nakakatuwang isipin na tayo, we are gathered together for our one true God because of the hope that is in us. Sabihin mo nga sa katabi mo, together. Ayun, no? So we're gonna worship God together and having that hope na pinangako sa atin, na nasa atin na through Jesus Christ our Lord. And that hope has come into us, and all of us individually and as a church community, no matter what weather it is. Let's all worship God. Let's all pray. Lord, marami pong salamat sa araw na to. Lord, nothing can stop your people, the people of God, in serving God and loving God. And by your grace, Lord God, we are here gathered together. And we want to worship you with all our hearts, Panginoon, with all our voices at the top of our lungs, Panginoon. Sasambahin ka namin because you are a good God. And we are called together to worship you and love you. In Jesus' name, amen. Let's all worship God. Let's worship our God, our faithful and one true God, Jesus. Come on. Woo! Singing as one, declaring the coming of the light. Emmanuel, our God is with us. All that is lost now will be found. For unto us a child is born, a mighty God. Jesus is for us. Declare, come on. Hey. Sing a new song to our God. For in Him we have overcome. Raise the anthem of our love. Hallelujah, our hope has come. Woo! Come on, let's declare. Here's the promise. He is the promise. He is the word. The coming of life into our world. Everlasting one. Oh, our God is faithful. And our God is faithful. Let's sing a new song to our God. For in Him we have overcome. Praise the anthem of our love. Hallelujah, hope has come. Sing a new song to our God. For in Him we have overcome. Praise the anthem of our love. And hallelujah, our hope has come. Woo! Our hope has come. Peace for my suffering, joy for my weeping. No, life is beginning now. Your grace never failing, your love with no ending. Forever we're singing now. Let's declare. Peace for my suffering, joy for my weeping. No, life is beginning now. Your grace never failing, your love with no ending. Forever we're singing loud. Oh, joy for my weeping. The life is beginning now. Oh, your grace never failing, your love with no ending. Forever we're singing loud. Oh, sing a new song to our God. For in Him we have overcome.
song, singing new song to our God. For in Him we have overcome. Praise the anthem of our love. Hallelujah, hope has come. Hope has come. Hope has come. Woo, let's give our God a hand of praise. Come on. Salamat, Panginoon. You are the God of order. Yes. And you are in control, God. As we worship you, you are sovereign. Yes, God. Salamat, Lord, sa presensya mo ngayong umaga. Naway puspusin mo kami, Panginoon, ng banal mong Espiritu. Thank you, Jesus. Thank you for your blood. Thank you, God, for your grace. Without your grace, our life is meaningless. Yes. We worship you, O Lord. Unlit rooms and empty spaces, heartless hearts without your grace. Light us up to see your goodness, to rise and come to life again. You won't leave us. You won't leave us in the shadows. Nights are long. Nights are long, but morning comes. Like the dawn. Like the dawn, you break the darkness. Your glory shining like the sun. You take a little fire and make it a roaring flame. You revive us Souls and make them burn. again. Say you take a little fire and make it a roaring flame. Light our hearts up like a furnace burning for your name. You burn brighter, so we burn brighter. Shine within this broken vessel. Let your power. Let your power, God. Let your power fill this place. By your spirit, send revival. Your presence set our lives ablaze. Your presence, Jesus. Your presence set our lives ablaze. When you take a little fire and make it a roaring flame, you revive our souls and make them burn again. Thank you, Lord. Say, you take a little fire and make it a roaring flame. Light our hearts up like a furnace burning for your name. Oh, you take a little fire and make it a roaring flame. You revive our souls and make them burn again. You sing, you take a little fire and make it a roaring flame. Light our hearts up like the furnace burning for your name. You burn brighter, so we burn bright. Sing, you burn brighter, Lord, so we burn brighter. Let our hearts reflect your light. With our lives we'll testify.
You burn brighter, so we burn brighter. It will never be the same. Come on, never be this. For the glory of your name, you burn brighter, so we burn brighter. We sing, let our hearts reflect your light. With our lives we'll testify. You burn brighter, so we burn brighter. We will never be the same. For the glory of your name, you burn brighter, so we burn brighter. You take a little fire and make it a roaring flame. You revive our souls and make them burn again. Oh, you take a little fire and make it a roaring flame. Light our hearts up like a furnace burning for your name. Say you take a little fire and make it a roaring flame. You revive our souls and make them burn again. You take a little fire and make it a roaring flame. Light our hearts up like a furnace for your name. You burn brighter, so we burn brighter. You burn brighter, so we burn brighter. Thank you, Spirit. Thank you, Lord. Fill us up, Lord. Pour us out. Fill us up, Lord, so that we can be poured out. Worship you, Lord. We magnify you, Jesus. We glorify you, Holy Spirit. Our Abba, Father, we worship you. And sing. Fill us up. You pour us out for the broken world that is far from you. Sing. Fill us up. Pour us out to be your hands and feet, oh Lord. Sing, you fill us up, you fill us up. Come on, you pour us out for the broken world, for the broken world that is far from you. Come on, you fill us up, pour us out to be your hands and feet, to be your hands and feet, oh Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, draw me near. Holy Spirit, we are here to seek your face and know your ways and know your ways. You fill us up, pour us out for a broken world, for a broken world that is far. Fill us up, oh, pour us out, to be your hands and feet, oh Lord. Sing, Holy Spirit, draw me. Holy Spirit, we are here, God.
to seek your face, only your face, God, and know your ways. Lord, that's our declaration, God. In this morning, Lord, we acknowledge who the Lord is in our midst. We bow down to you. Holy Spirit, with your power, our church as one, we're gonna go to the ends of the earth. Thank you for your guidance. Thank you for your power. Thank you for your grace. And the mission that you have called us to do is to go. Let me encourage everyone as we continue to worship God through giving. It's an encouragement from Apostle Paul when he was writing to the church in Philippi. It says here, "And you Philippians yourselves know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia, no church entered into partnership with me in giving and receiving except on you only. Even in Thessalonica, you sent me help for my needs once and again. Not that I seek the gift, but I seek the fruit that increases to your credit." Our call as a church is to go. Katulad ng kinakanta natin, to the ends of the earth. And by the grace of God, by the power of the Holy Spirit, we can go. And in the unity of the church, the mission of God is to be accomplished by the people of God. And because of this partnership na sinasabi ni Apostle Paul, it is possible. But here's the one great thing. It's not just about receiving the credit. The fruit of the credit goes to the one who gives. Sabi niya sa verse 17, and let me reiterate, "Not that I seek the gift, but I seek the fruit that increases to your credit." Echoing what Jesus said when he said, "Blessed, it is more blessed to give than to receive." Whenever we partner for the advancement of the gospel or the mission of God, our church, individually and communally, we are blessed. There's a fruit, or there are benefits, not just for the receiver, but more so to the giver. The fruit that increases to the credit. So today, as we give, as we return our tithes and offering, know, and this is for certain, that your partnership, that the partnership, our generosity, together as one church, go all the way to accomplish the mission of God. And that is not just for the ones who receive, but first and foremost to those who give. We give generously together. And in the point of, by the grace of God, in the point of it's hard, we sacrifice together. Our model, our example, is the one who sacrificed his life for us. He who did not withheld his son, pero binigay niya para sa atin. Ano pa kaya yung hindi niya kayang ibigay? And that is our encouragement and inspiration. Not because we can, but because somebody first gave. And that is our Lord Jesus Christ. Let's pray. Lord Jesus, we honor you in this place. We worship you, Lord. And Lord, by the kind of life you live and has passed on and taught to us, Lord, we thank you. Because it's not just we're learning, it's not just we're living it out, but there's a fruit that increases in our credit. Kami pala lagi yung iniisip mo, Lord. Kami pala, para sa amin din pala whenever we sacrifice. And the good thing is, Lord, we're not sacrificing alone. We're sacrificing together as one church. Holy Spirit, we lift your name on high in this place. Thank you for that
credit that fruit, Lord, that is being molded in our hearts to become like Christ, Lord, in the character of Christ. Whenever we sacrifice and give together as one church, we are becoming like the character of our Lord. Thank you, Lord. Lord, bless everyone, Lord, in this place. Bless everyone who gave and that who yung mga magbibigay pa lang, Lord God. And those who you have provided, Lord, salamat because you are our ultimate provider. Whether we have less or we have more, ikaw ang source namin. Salamat, Panginoon. And Lord, as one church, may it be, Lord, that the Holy Spirit, together, Lord, as you send us as a church to do the mission of God in many places dito sa Pilipinas and to the ends of the earth. Thank you, Lord. And this is not just an aspiration, it's actually already being done. As our missions team goes to Iloilo, to some places, Lord God, we pray for them, Lord God, for the advancement of the kingdom. Lord, protect them, Lord, provide for them, and Lord, provide for us as we send them, Lord. We thank you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Palakpakan po natin si Lord. And by this time, we know and believe that it's not just in parts of the nation, God also wants to bless the next generation. The next generation, our kids, our youth, they are valuable to God. So we're gonna pray for our kids as they're gonna have their own service in the kids' room. We know, we believe that God values them as much as God values us. And so let's extend our hands. Lord, salamat, Panginoon, because you love the kids, the next generation. Thank you for blessing our church with kids. They are a gift and inheritance to this church. And so in whatever age, we pray, Lord God, that you guide them and teach them your word. So, and also to train them as they walk the way of life, of the same faith that we have here. Salamat, Panginoon. Lord, we pray also for our kids' teachers. Bestow to them, Lord, your love and patience as they teach, Lord God, so that, Lord, it would be more na mas ma-absorb ng mga teachings na ito, ang mga tinuturo nila, Lord, ng mga bata. Maraming salamat, Lord. All this, Lord, we pray in the unity of our church, in the unity in the Spirit. Lord, salamat po sa grace mo. We are excited for your word today. In Jesus' name we pray. Amen. Let's continue to worship God. Thank you, God. Worship you, Lord, with your power, your presence. We will go to the ends of the earth with your power, your presence. We will go to the ends of the earth with your power. Sing your presence. Come on, let's declare it. We will go by faith. We will go to the ends of the earth with your power, your presence. They will know you're the light of the world. We sing Holy Spirit. Holy Spirit, draw me near. Holy Spirit.
Luke chapter 24, verses 44 to 49 in the English Standard Version. Luke 24, 44 to 49. Then he said to them, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled." Then he opened their minds to understand the scriptures and said to them, "Thus it is written that the Christ should suffer on the third day, rise from the dead, and that repentance for the forgiveness of sins should be proclaimed in his name to all nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things. And behold, I'm sending the promise of my Father upon you. But stay in the city until you're clothed with power from on high." This is the word of the Lord. Let's pray together. Panginoon, salamat po sa salita mo na binasa namin ngayon. Lord, ngayong umagang to, kahit anong bagyo man yung dumating, anuman lakas ng ulan, we are gathered here today dahil kami po ay nauuhaw sa iyong salita. Holy Spirit, dalangin po namin na punuin niyo po kami ng pagkaunawa ng iyong salita para baguhin ito yung mga puso namin at isip namin. Panginoong Jesus, nawa ikaw ay madakila, mapapurihan at mahalin. Lalo na sa service na ito, Panginoon, sa 10 a.m. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po. Welcome sa Life Nova. Makakaupo na po tayo. As you all know, nasa huling yugto na tayo ng series natin na Walk With Me. This is a 3-part series. Nagsimula nung buwan na ito. And this is a series on Luke Acts. Ang Book of Luke at ang Book of Acts ay sinulat ni Dr. Luke. Magkatuloy yan, para yung Season 1 at Season 2. And the Book of Luke talks about the gospel. Ano yung naging buhay ng Panginoong Jesus. While the Book of Acts chronicles yung history o kasaysayan ng people of God. So, nandito tayo sa series about discipleship para i-remind tayo kung sino tayo as a church, ba't ba natin ito ginagawa. Tignan mo ngayon katabi mo, sabi mo sa kanya, ba't ka nandito? Yeah. So, ba't ka ba nandito? Why are you here? And itong series na to reminds us why we are here. Diba? Ba't ba tayo nandito? Ay, mga Pilipino, pag linggo, kailangan magsimba. Nangangati yan na hindi magsimba. Minsan tatayo lang yan sa labas ng simbahan, hindi naman nakikinig. Kahit sa pare, kahit sa pastor, masabi lang na nakapagsimba siya. Right? Dadating pa yan late. Yung misa, matatapos na ng mga 10 minutes. Nakaganon siya. Mag-sign of the cross, uuwi na. Kasi, pag hindi ka nakapagsimba, parang may something sa'yo na mali. Maganda naman yun. Maganda naman yung pagsisimba. Maganda naman yung pagpunta sa church. Pero ito yung problema roon. Ano na yun nakasanayan lang. Pero kung di natin alam yung diwa, hindi natin alam ano yung pinunta natin dito, hindi natin alam yung sagot sa tanong na to. Ba't ba tayo nandito? Why are we here? Sayang lang lahat ng yun. And since nasa discipleship series naman tayo na Walk With Me, and nasa kalagitnaan din tayo ng Missions Month ng Virginia Beach o ng Live Virginia. And gusto ko lang i-recognize yung ating Villa Angelita boy band led by JM and Benson. Thank you for hosting Pastor Ernie and Pastor Luis. And gusto ko din i-recognize yung Pelayo family for hosting our Virginia missionaries na sila Nikki and si Rebecca. Si Nikki at saka si Rebecca, magpipreach sila rito ng 10 a.m. next week. And next, sa 2 p.m. naman, si Pastor Luis Macanlalay. And they are missionaries from Virginia Beach. So next week pa yon. Sorry, ako lang nandito. Ako lang to, guys. But they are
ilang weeks na sila nasa missions ngayon. Pakita ko lang tong isang picture na to. This was a picture taken last week sa couples retreat. So yung mga married couples get away, mga married couples ito sa Life Nova. Oo, we went together sa Marilao, sa Bulacan, and yung missions team from Virginia Beach encourage stronger marriages here. This was also taken this week lang, mga family ng mga full-time staff natin and missionaries. Yan, Pastor Ernie got to preach the gospel to them and encourage them so far. But nasan sila ngayon? The next picture shows that when they landed on the airport, kasama ng Virginia Missions Team, yung Nova Missions Team. And alam nyo ba na maraming young people sa missions team na yan. Galing, no? So, sila ay lumipad papunta ng Iloilo sa San Joaquin to preach the gospel there. So magkahalo yan. May mga from Nova, may mga from 10 a.m. service, may mga taga 2 p.m. service, meron ding taga Saturday campus service. And we sent them to Iloilo, sa Life Iloilo, para mag-preach ng gospel doon. And the next picture that I want to show you, this is our church on top of a mountain. Ito yung youth gathering nila. Youth gathering yan, mga young people. And marami tayong kaibigan sa Victory. At ang Victory, pag nagtayo yan ng church, nagtatayo yan sa syudad. Diba? Sa Iloilo City. So sabi ng Victory sa atin, ba't kayo pupunta dyan? Ang layo-layo niyan. By the way, yung probinsyang yan ay San Joaquin, which is 2 to 3 hours away from the airport. Pagdating sa San Joaquin, another an hour, isang oras papunta ng Lawigan, malapit yun sa tabing dagat. Mula sa Lawigan, depende sa bilis ng lakad mo. So medyo may edad, medyo mas matagal. Akit na naman ng isang oras na naman mapunta ng Igcores. So yan yon. Igcores is on top of a mountain. Bundok talaga yan, ni-level ng mga pastor natin. Gamit lang yung kutsara. Hindi, biro lang. Nagpala naman sila. Anyway, sino nakapunta na dito? Meron bang mga nag-missions na dito yon? Ayan. So, alam nyo kung gaano kalakas yung faith ng mga taga-Igcores, no? And I want to show you the next slide. This is a picture taken sa Lawigan National High School. 700 high school students gave their life to Jesus just this week. Imagine our churches in Iloilo. Imagine Pastor Ernie at 65 years old doing campus ministry. Sana pag 65 ako, ganyan pa din. May asim pa, di ba? May asim pa sa campus ministry. Ayan. So, yung team natin from Nova and Virginia Beach, they made this classic skit. Matagal na to, since 2008 pa, no? Everything skit. And that brought them, these students on their faith to Jesus. Ito naman, it's a different place. Now, from Igcores, another 7 kilometers up the mountain. Ang kaya lang nito, habal-habal, at hindi pwede yung mga motor natin. Yung motor ni Rigel, mga gano'n. Kailangan dito, big bike talaga na high-powered. O kung hindi naman motor na big bike, truck. This place is called Mabini Norte. And that's where our next church plant is. And this is another evangelism outreach. Sabi nga nung team natin, nagsasabi sila sa atin, no, pag-pray nyo kami kasi matigas yung, kumbaga sa nagtatanim, matigas yung lupa sa Mabini Norte. Kasi maraming ano dyan eh. Siyempre, marami pa rin dyang mga stronghold ng kaaway. And balik tayo dun sa sinabi ng Victory. Ba't kayo magtatayo ng church sa malalayo, na liblib? Doon kayo sa city. Para marami makarinig ng gospel. Tama yon, tama yung kapatid nating Victory. Kaya lang, marami na kasing churches sa city. Pero sino yung aabot sa kanila sa Mabini Norte? Sino yung aakyat ng 7 kilometers from Igcores pa to another, mas maliblib pang lugar, if not for people like us? Every local church has a calling. So sabi natin, respectfully to Victory, thank you, Victory. Do what you do well, we're gonna do what we do well. And di nyo na matatanong nung kabataan ko. Hindi, biro lang. But a lot of you here, I brought you to the mission trip when I'm not yet a pastor back then. I was just a campus missionary. A lot of you have been there. Part ng training natin yan. In fact, bago ka mag full-time,
tinatapon natin kayo dyan. Oh, so for those of you who wants to join our Iloilo Missions team next year, meron tayo yan. Yearly yan. Oh, it's a challenge for you. So one thing I want to tell you is this. Bakit ba natin yan ginagawa? Why do we spend so much money reaching people from far away? Ba't ba tayo nag-gather every Sunday here? What is the purpose of all of this? And yun yung ito yung sasagutin natin through the text na binasa natin ngayon in Luke 24. Now, itong Luke 24:44, yung binasa natin, verse 1, 24 chapter is the last chapter of the book of Luke. Balik tayo sa sinabi ko noong una. Anong katuloy ng Luke? Acts. So Luke and Acts are one book. Susunod na nito, Acts. So this is a preparation for the book of Acts. At ano yung Acts ulit? Ito yung kasaysayan ng unang church. Paano nangyari? Paano nabuo yung church? And anong ginawa nila? And from Luke and Acts, we can pattern our churches all over the world. Kung ito talaga ay church ni Jesus, susunod yan sa salita ni Jesus. Hindi ka magtatayo ng sarili mo. And this is not a church, this is not our church, hindi ito sa atin. In a sense, sa atin to kasi dito tayo nag-church, pero kay Jesus talaga to. This church belongs to Jesus. Sabi mo sa katabi mo, kay Jesus ka pala. In verse 44, sabi ni Jesus dito, and He said to them, "These are my words that I spoke to you while I was still with you. That everything written about me in the law of Moses," that's the first 5 books of the Bible, Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers, and the prophets, yung mga prophetic books and Psalms must be fulfilled. So what is happening here? Si Jesus ay pinatay. Sa ilalim ni Poncio Pilato, hinatulan siya ng parusang kamatayan ng mga Romano. Matapos sa 3 araw, nabuhay siyang muli. At ayon kay Luke, ang unang mga nakakita sa kanya ay mga babae. Na nung sinaunang panahon, hindi pinaniniwalaan ang testimonya ng babae. Kasi bihira ang mga babae nag-aaral noon. Yung mga royalty lang o mga anak mayaman lang. Pero karamihan ng mga babae hindi pinag-aaral. So nung panahon na to, hindi pantay yung pagtingin ng mga sa lalaki at babae. Pero dito makikita mo kung gaano tinaas ng Panginoong Jesus yung estado ng kababaihan. Hindi feminista si Jesus ha. Pero siya ay malapit ang puso niya sa mga inaalipusta o minamaliit ng lipunan. Paano niya tinaas ang mga babae? Sila yung ginawa niyang unang witnesses ng muling pagkabuhay niya. In fact, sabi ng book of Luke, sabi ni Jesus sa kanila, ba't kayo nagulat? Di ba sinabi ko na sa inyo, na mamamatay ako, tapos 3 araw mabubuhay na muli. So, ibig sabihin, yun din yan sa 44. Kasi ilang beses siya nagpakita eh. After mabuhay ulit ng Panginoong Hesus, ilang beses siya nagpakita. Alam niyo ba mga 500 yung nakakita sa Kanya? Hanggang ngayon, ang libingan ng Panginoong Hesus ay walang laman. Nawawala yung mga buto niya. Nawawala yung katawan niya. Pag binasa niyo yung Biblia, naging problema ng Roman Empire ang mga Kristiyano. Kasi ang kanilang allegiance ay kay Jesus na, hindi na sa Emperador Augustus. Kaya naman, isa lang yung kailangan gawin ng mga makapangyarihang Romano para sawatain yung Kristyanismo. Isa lang. Ilabas lang nila yung katawan ni Jesus. Pwede nilang ilabas yon at sabihin kita nyo, sinungaling tong mga to. Pero bakit yung pinakamakapangyarihang imperyo ng buong mundo, hindi mahanap yung katawan ni Jesus? Isa pa rin yan sa mga misteryo ngayon. Alam mo, maraming tao hindi naniniwala sa resurrection o muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Marami hanggang ngayon. Mga Muslim, halimbawa, sinasabi ng mga Muslim na himatay lang si Jesus, di naman talaga siya nabuhay. Diba? Nilatigo ka, pinaho ka, sinaksa ka sa taligiran, lumabas na lahat, pumutok yung pericardial sac mo sa mga medyo medtech dyan, di ba? Yung pericardium sumabog, di ba? Lumabas yung tubig at dugo, nahimatay ka lang. And after 3 days, nagkamalay na ulit. Ayun. So, marami pa rin hindi naniniwala sa resurrection ng Panginoon Jesus. Pero ito yung
facts attested by history. Hindi nyo ito mababago kahit kailan. Kahit mga atheist, kahit mga ayaw maniwala sa Panginoon Jesus, kahit mga kalabang reliyon. Ito yung facts o sinasabing hindi mapapasubali ang katotohanan. Una, hindi nahanap yung katawan ng Panginoong Jesus. Kahit nasa interes ng kapangyarihang Romano na mahanap yon, hindi nila mahanap. Pangalawa, 500 yung nakakita sa Panginoong Jesus after niyang mabuhay muli. So pwede mong sabihin, nag-hallucinate lang sila kasi nagda-drugs yung mga yan. Nasuplayan yan ng opium, ng China o whatever. But 500 nag-drugs ng sabay-sabay, tapos pare-pareho nang nakita. Huling-huli, may mga tagasunod ng Panginoong Yesus, katulad ni Pedro, natatandaan yung series natin, na Place of Grace, si Peter, at talagang tumalikod sa Panginoon kasi takot siya eh. 3 beses niya dininay si Jesus. Pero bakit si Peter biglang tumapang? At naniniwala talaga si Peter na nakita niya si Jesus. At nag-preach siya sa libo-libong mga tao kahit dumating na yung point na pinatay siya. Hindi siya bumaligtad. Paano itong duwag na to, sorry, John, no? This coward of a disciple became the rock, the leader, the senior pastor of this church. Even unto death, hindi siya bumaligtad sa statement niya. What happened? Yung 40 days na yon, after the days of Jesus, of resurrection, nakasama nila kumain ang Panginoong Jesus. And by the way, the one who wrote the Luke and Acts is a doctor. Dr. Luke is a medical doctor. Interesting how he recorded so much miracles. And this medical doctor recorded so much about the Holy Spirit. Isa lang yung explanation dito, kung iisipin mong maigi. Yes, wala tayo 2,000 years ago. Yes, hindi natin mahanap yung katawan. Maaaring nagsinungaling sila, maaaring hindi. Pero paano mo i-explain yung 3 bagay na yon? Nasaan yung katawan? Sino yung nakita ng 500? At bakit yung mga duwag biglang tumapang? At 2,000 years later, iba-ibang imperyo na yung dumating na pinapatay yung Kristyanismo, hindi siya na-extinct. Lalo siyang tumatatag. Isa lang yung explanation. Buhay yung may-ari ng church. Buhay ang Panginoong Yesus. At siya ay nasa kalagitnaan natin ngayon. Even as di natin siya nakikita. Kung saan may 2-3, nagkakatipon, nandito siya. So, hindi sila makapaniwala nung una. Kaya sabi ni Jesus sa kanila, sa verse 44, translation ko to sabi ko na sa inyo kulit nyo. Yun yung JM translation. Ang kulit nyo kasi sinabi ko na di ba? Ayan. So, nakasulat yan sa Law of Moses. Nakasulat yan sa Prophets. Nakasulat yan sa Psalms. Hindi ba kayo nag-iisip ng bakit ito yung Bible natin, 66 lang, napakaraming libro na sulat noon? Kasi yan lang yung binanggit ni Jesus Yung mga binanggit ni Jesus na libro, yun yung sinama natin sa canon o sa huling final, ng Bible. Final cut. Anong sinasabi ni Jesus dito? Kung babasahin mo daw yung Bible, katabi mo, nagbasa ka ba niyan? Kahit isa lang. Oo. Mula daw sa Old Testament, tungkol lahat yung kay Jesus. Sabi niya, lahat yan tungkol sa akin. Verse 45. Then He opened their minds to understand the Scriptures. Now, dito muna tayo magstay kasi importante to. Lumaki ako sa born-again na pamilya. Umaattend kami dati ng Bread of Life. Umaattend kami ng maraming churches, Foundation of Baptist Church, iba-iba, puro Christian, evangelical. Marami akong alam na verse sa Bible. My first verse na kabisado, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Nag-aral ako sa Faith Christian Academy. Nahanap ko na ngayon wala na siya ngayon. And that was my first grade 1 hanggang grade 5. Tapos nung prep ako, New Jerusalem Preparatory School. Mga Christian school yan.
every day, required kami mag-memorize ng isang verse. So by the end of the year, 365 different verses na yung kabisado namin. Every year yon. But hindi ko naiintindihan kung tungkol saan yung kinakabisado ko. If I were a first grader or a fifth grader, tanungin mo ako, ba't ka nagme-memorize? Ang sasabihin ko, para maging mabait po. Pwede mo siyang kabisado, pwede kang familiar sa Kanya, pero kung hindi pa binubuksan ni Jesus yung isip mo, parang sinususian yan eh. There's a switch that happens in your mind, bigla siyang nagko-connect lahat. Hindi natin pwedeng makilala si Jesus gamit yung talino lang. Hindi naman po sa pagmamayabang. Isa ako sa mga pinakamatalino sa klase namin. Never pa ako naging first honor. Lagi lang akong second and third. Hindi ako nagjo-joke. Marami akong kabisadong verse, pero hindi ko siya naiintindihan tungkol saan. Pag tinanong mo ako, ang alam ko lang, para po maging mabait. Kaya kong maging mabait. Lalo na pag nandyan yung teachers ko at magulang. At ang tingin ko sa sarili ko, mabait. Kahit bulok yung heart ko sa loob. Kasi pwede kang lumaki sa kids church, sa Sunday school, pag one-to-one, nag-life group, nag-L113, lahat yan, pero hindi pa binubuksan yung isip mo ng Espiritu ng Diyos, hindi mo siya maiintindihan. Maiintindihan mo siya on an intellectual level, pero kailangan ng Espiritu ng Diyos para maunawaan mo tungkol saan yung buong Bible. Binuksan ni Jesus yung isip nila. Ngayon, wala akong oras na puntahan lahat na nangyari. Pero pagka-resurrect ni Jesus, nakita siya ng mga babae at may dalawa siyang kinausap sa road to Emmaus. And ganun din ang ginawa niya. Kamusta kayo? Ito naman to. Ikaw lang ba hindi nakakaalam ng nangyari? Si Jesus nagtatanong dun sa dalawang disciple niya. Paalis na kami. Wala ka bang kamuwang-muwang dito? Hindi mo alam yung nangyari. May prophet dito, malakas si Jesus, pinatay. Malungkot kami, di ba? Hindi nila alam si Jesus yung kausap nila. Ah, ganun ba? Ano ba nangyari? Tinatanong ni Jesus. Eto kasi yan. In-explain nila. Ah, yung pala yung nangyari. Basahin nyo yung Book of Luke. Mula sa 24 lang, kahit 24 lang. Ang weird, disciples niya yun, ha? Hindi siya makilala. Ngayon, pag tinignan mo yung geography, hindi kasi ako geodetic engineer. Eh. So, but anyway, hindi rin pala. So, electrical. Mga 7 kilometers yon. Naglalakad sila. Siguro mula Igcores hanggang Mabini Norte. Nilakad nila yon. And mula sa 7 kilometers na yon, in-explain ni Jesus sa kanila mula Genesis hanggang sa current scriptures na meron sila, Law, Prophets, Moses, kung nasan siya doon every page of the Bible. Na lahat yung tungkol sa kanya. At yung dalawa namang namokong, sabi niya, galing! Di pa rin na nakilala si Jesus. Ang galing. Huwag ka munang umuwi. Tuloy natin yung seminary natin. Oo. Dito ka muna, magstay ka muna. Nagstay si Jesus, kumakain sila. Kumakain sila sa dinner, kinuha ni Jesus yung tinapay, He broke the bread and drank the wine. And at once, Jesus opened their minds to the scriptures. Kita mo, Jesus explained to them logically, intellectually. Hindi naman pwedeng hindi tayo nag-iisip, mga kapatid. Kaya nga ang dami nating klase sa church eh. Si Jesus nga nagklase. Tayo pa, di ba? Kinlase sila ni Jesus, na born again ba sila? Hindi. Pero importante yung klase. So that their minds are prepared for the Spirit of God. Kasi lalagyan ka ng Espiritu ng Diyos, wala kang kalam-alam. Nilecturean muna sila ni Jesus. Ay naku, naiingit ako dun ha. Kung makakapunta lang ako sa podcast niyan, kaso wala pang podcast noon. Ano kaya yung pinag-usapan nila doon sa 7 kilometers na yun? Yung inaaral ng mga tao sa, sa seminary. And then, pag break nila ng bread, pag communion nila, bumukas yung isip nila. It is the Lord. Doon lang nila nakilala si Jesus. Finally, bumalik yung mga alaala nila. Sabi ni Jesus, mamatay ako, ito yung katawan ko, ito yung dugo.
And then Jesus vanished from their sight. Nawala ng parang bula. And then, instant transmission technique, nag-teleport na naman siya sa ibang mga disciple. May mga medyo may edad, hindi nyo alam yan. San Goku yan, Dragon Ball Z. Kamehame. Wala siya, nagpunta siya sa ibang lugar. Napunta siya naman sa mga disciple. Nagpakita na naman siya. Nakalagay sa Book of John, nakasarado yung kwarto nila. Parang church sinara mo. Underground eh. Pe-persecute sila eh. Ikukulong sila eh. Biglang nandun na lang si Jesus. Nakapasok sa loob. Nakalak lahat. At nag-communion sila ulit. Sabi nila, multo! Takot sila lahat. Sabi, Diyos ko naman itong mga to. Meron bang laman tsaka dugo yung multo? Hawakan niyo ako. Makikita mo yan sa Book of Luke ha? Medical doctor yan eh. Hinawakan siya. Tingnan yung butas ng kamay ko. Pinahawak sa kanya. Nag-communion sila ngayon. Pagkakain na, nawala na naman si Jesus. And so 500 people saw him this way. Ano makikita natin from that story? Pag mayroon kang preconceived idea about kay Jesus, hindi mo siya makikita kung sino siya. Only when you open your heart and your mind para tanggapin mo kung sino si Jesus, hindi depende sa'yo o sa influencer na pinanood mo sa YouTube, kundi depende sa Kanya kung paano niya gustong ipakilala yung sarili niya, dun mo lang siya makikita. At nung naintindihan nila, there's something in their minds na nabuksan. And all of these scriptures understood. Mga kaibigan, nangyari to sa akin nung 17 years old ako. Lahat ng Bible na binasa ko, lahat yan, nagpakabait naman ako, okay naman, nagsiserve ako dun sa Rock Church, kila Pastor Henry, okay naman ako. Kaya lang, hindi pa nabubuksan yung isip ko ng Espiritu ng Diyos. I was filled with the Holy Spirit. And all of the, lahat ng magkakahiwalay na verse na to, biglang naging isang storyang isa lang. Naintindihan ko, lahat pala to tungkol kay Jesus. Verse 46, sabi dyan, and he said to them, thus it is written, nasusulat, that the Christ, hindi apelido ni Jesus yung Christ ha? The Christ is a title, like a king. The king, the emperor, the Christ. Christ means the anointed one, the chosen one, the Messiah, tagapagligtas. The Christ should suffer and on the third day rise from the dead. Pinakita niya, lahat ng prophet, ito yung sinasabi. Darating yung Messiah, mamamatay siya at tapos ikatlong araw, mabubuhay muli. Verse 47. And that repentance for the forgiveness of sins should be proclaimed in His name to all nations, beginning from Jerusalem. Punta tayo dun sa mga unang narinig nito. Sino sila? 11. Sino sinasabihin to? Yung 11. Ba't 11 na lang sila? Di ba 12 yan? Wala na si Judas, nagpatiwakal eh. So Jesus was talking to the 11. Hindi ko ba sinabi sa inyo yan bago pa ako namatay? Na mamamatay ako at mabubuhay muli. And remember, all 11 of them are Jews, Hudyo, Israelita. And ito yung utak ng isang Israelita. Tayo lang yung people of God. Lahat ng ibang bansa, pagano yan, binigay yan sa mga Diyos-Diyosan. Dahil yung Tower of Babel, tinayo, babalik kayo sa Old Testament, sa rebellion ng mga tao at rebellion din ng mga anghel sa langit, pinaghati-hati ng Diyos yung mga bansa. At dahil sa kanila, ayaw nilang sumamba kay Yahweh, binigay, sige, bahala kayo dyan kayo sa Diyos-Diyosan nyo. And so, yung mga bansa, inalipin ng mga Diyos-Diyosan. Bawat isang bansa may Diyos-Diyosan na umalipin sa kanila. At yung sa Old Testament, walang salitang demon. And kumbaga sa New Testament, daimonion, demon. Sa Old Testament, may demon din makikita ka, pero ang original word nun, shadim. Walang daimonion na gano'n, na sumasapi, ganyan-ganyan sa New Testament. Actually, meron naman sa Old eh. Pero iba yung pagkakakilanlan sa kanila, mga territorial spirit. Ito yung sinasabi ni Paul na thrones, principalities, powers, and rulers of this age. Sila yung mga umaalipin sa mga bansa. At alam ng Israel, lahat ng mga bansang yan, sa ilalim ng impluensya ng mga demonyo. Sinasambay na si Baal, si Marduk, si Ra, si Osiris, lahat sila.
mga bumagsak na anghel. Pero tayo si Yahweh ang sinasamba natin. Tayo yung inheritance ni Yahweh. Tayong Israel lang yung kay Yahweh. Lahat ng mga bansang yan, binigay na sa Diablo. Yun ang pagkakaalam ng mga Hudyo. Kaya alam niyo na, ba't sila galit sa mga Samaritano? Kasi yung mga Samaritano nakipag-asawa sa ibang mga bansa. So sa kanila, idolatry yun. Demonyo yung Diyos niyan eh. Ba't inasawa mo yan? Hindi na kayo pure. Kaya galit yung mga Hudyo sa Samaritan. Magkaaway yan eh. Kaya ang mga Hudyo, nagpapakasal lang yan sa Hudyo din. Para pure yung bloodline nila. Kasi sa mind nila, lahat ng ibang bansa, katulad ng Pilipinas, contaminated ng mga Diyos-Diyosan. Sino Diyos sa Pilipinas? Si Bathala. Sino si Bathala? Si Yahweh ba yun? Hindi. Diyos-Diyosan yun. Pumunta ka ng India, ang dami-daming Diyos, iba-ibang Diyos-Diyosan bawat mga bansa. Pero, nung binuksan yung isip nila sa Scripture, anong sabi ni Jesus? That repentance for the forgiveness of sins should be proclaimed in His name to? Anong ibig sabihin nun? Na itong mga bansang inalipin ng mga Diyos-Diyosan, pauwiin na natin sa tunay na Diyos. Kaya sa Matthew 28, sa Great Commission, go and make disciples of all. Now, pakinggan nyo itong maigi. Medyo lumalalim tayo kasi matatapos na tayo. Pero pakinggan nyo itong maigi. Pag sinabing nation o bansa, di ba makabansa tayo, meron tayong bayang magiliw, lupang hinirang, di ba? Bahayang magiliw. Lahat ng bansa may ganyan. Meron silang national anthem. Pag sinabing bansa ngayon, may passport ka. Amerika, Pilipinas, di ba? Yung konsepto ng ganyang bansa as a geopolitical entity only happened in the 1900s. Pag sinabi ni Jesus na nations, hindi siya nag-iisip ng may gobyerno, may passport, may citizenship. Walang ganon nung panahon nila eh. Do you understand? Hindi to parang United Nations na ganyan. Kasi yung mga flags na yan, kailan lang yan na-invento eh? 1900s lang yan. Pero nung panahon ni Jesus, walang konsepto na ganon. Walang bansang China, walang bansang... Ang bansa niyan, the Greek word for that is ethne. Kung saan galing yung ethnic o pangkat etniko na salita, which means nations are people groups. Lahi, tribo. And so, ang sinasabi ni Jesus dito, ngayon, sa modern day, pumunta ka sa ibang bansa, mag-passport ka, magtayo ka ng church doon. Pero back in the day, walang ganon, walang customs, walang identification, walang ID. Ano yung pagkakalanlan nila? Yung lahi nila, kultura, salita nila. So sa Roman Empire, iba-ibang nations yung nandun. May Romano, may Griego, may Incheck, may Persiano, lahat nandun. So yung sinasabi ni Jesus, yung mga bansang yan na pinamamahalaan ng mga demonyo, Diyos-Diyosan, pauwiin nyo na kay Yahweh. Nung nabuksan yung isip nila, oh my gulay. Sabi nga ni Zoe, oh my gulay. Ibig sabihin pala, hindi lang Israel yung pinili ng Diyos. Pinili pala yung Israel para maging blessing sa lahat ng bansa. Blessed to be a blessing. Yun pala yung purpose ng mission, mga kapatid. Bakit ka naging Kristiyano? Ba't tayo nagpupunta ng Mabini Norte? Ano bang nation sa Mabini Norte? Pilipinas din naman yun, Pastor. Anong etniko? Anong pangkat etniko yun nandun? Kinaraya. Ilonggo. Bisaya, Chabacano, Ilocano. Lahat, nations yan. Kung titignan mo, Pilipinas pa lang, United Nations na tayo, iba-ibang pangkat etniko dyan eh. Yan yung sinasabi ng Jesus. Maintindihan yung kanyang salita ng lahat ng pangkat etniko. Nag-mission ako sa Iloilo noon eh. Nakapunta pa kami ng Zinke noon eh, bago si Zoe. Tinanong ko yung mga lokal. Sabi ko, ano ba yung love God, love others sa inyo? Ginahugma ang Ginoo
ginagugma ang kisig katao. Love God, love others. Baka mali yun. Pero I mean, yun yung tunog nun. And so whenever we would go, we would say, kami yung Life Church. Dito kami, ginagugma ang Ginoo, ginagugma ang kisig katao. This gospel should be preached to all ethnic, to all nations. Proclaim forgiveness. Ano ba yung proclaim? I-declare mo na, pinatawad na kayo ng Diyos. Ano yung dinideclare natin, mga kapatid? Ba't tayo nagla-life group? Kung nandito kayo sa church, iniisip nyo para ito maging mabait na tao. Sinasabi ko sa inyo, kung gusto nyo maging mabait na tao, doon na lang kayo sa Buddhism, umaten. Mas mabait yun sa atin. O mga Katoliko, mas marami pang mabait na Katoliko sa atin. Di ba? Umamin kayo. Hindi ito tungkol sa kabaitan. Sana bumabait din naman tayo, di ba? Sana bumabait din tayo. Pero hindi ito tungkol dito. It's all about Jesus. Kahit maging mabait ka na tao, hindi mo pumapatay, pero hindi mo kilala si Jesus, sinayang mo yung buong Biblia. Ang buong Biblia tungkol kay Jesus yan. At tanungin kita, kilala mo ba ang Panginoong Yesus? Na parang isang malapit na kaibigan, isang Diyos na sinasamba. Tinetreasure mo ba yung salita niya? Kinakausap mo ba siya, naririnig mo ba siya? Love God. Mamahalin natin siya ng buong puso. Ngayon, pag nag-live group tayo, nag-one-to-one tayo, hindi to para dumami yung church natin. Nakita nyo, dami pang upuan, di ba? Sana dumami naman tayo. Okay yon, maganda yon. Pero dumadami ang miyembro ng reliyon. My goodness. Dumadami yung mga nagmamahal sa Panginoong Yesus. Pastor, ba't ako may mga kilalang born again? Mas masahol pa nga kaysa sa ibang religion Kasi hindi tayo pinagsama-sama kasi tayo mga best in GMRC. May GMRC pa ba? Wala na. Ano bang subject ngayon? Values. O sana may values. Sana tayo nagbabago ng values sa buong mundo. Pero bago yung values, bago yung tamang wastong asal, pinaka-importante, ano ba yung gospel? Pinatawad ka na ba ni Jesus? Kasi kahit mabait kang tao, kung di mo kilala si Jesus, sa impyerno ka pa rin. Alam mo ba yun? Kung wala kang relasyon sa Panginoong Yesus, sa impyerno ka pa din. Dahil hindi ka baitan na nagpapapunta sa iyo sa langit. Hindi kabutihan. Kundi yung ginawa ng Panginoong Yesus para sa iyo. Ngunit lahat ng pinatawad at nilinis ng Panginoong Yesus ay nagkakaroon ng kabanalan at kabutihan. Ito ay bunga, hindi ugat. Ang kabutihan, kabanalan ay bunga. At ang ugat ay relasyon kay Jesus. Kaya kung may relasyon ka kay Jesus at hindi ka rin nagiging banal, hindi ka rin bumabait o bumubuti, ilang taon ka na, utang na loob, baka wala kang ugat. Baka wala kang relasyon sa Diyos, sinasabi mo lang ng uso, pero ang puso hindi naman. Kakaintindihan ba tayo, mga kapatid? Importante yung relasyon kay Jesus. Dahil sa pangalan niya, in His name, dun mapapauwi ang mga bansang sakop ng mga Diyos-Diyosan. Ang mga Diyos-Diyosan na namamahala sa iba-ibang bansa, meron din yan sa Pilipinas. May mga principal. Tingnan mo sa Pilipinas, anong pinakasakit ng Pilipino? Kasi mabait naman tayo, di ba? May katabi ka ba mukhang mabait? Matulungin daw mga Pilipino, tama ba? Pero alam mo kung anong problema ng Pilipinas? Kahit noon pa, hindi nagkakaisa. Alam mo yung sinasabing crab mentality? Hindi lang yan nakaugalian. Spirito yan Kahit mga churches minsan nag-split. Nag-aaway. Mga tribo nag-aaway. Ilocano versus Bisaya versus Batanggenyo versus... Walang pagkakaisa. Kanya-kanya. Mga pulo, kanya-kanya. Kanya-kanyang kaharian, ayaw maging isa. Kahit yung team unity, masira din yung unity. Stronghold yan sa Pilipinas Stronghold. Spirito yan And so yun yung namamahalang spirito, yung pagkakahiwa-hiwalay. Inggitan. Hindi nakita nyo? Kaya nga, paano yun gagamutin ng gospel ng Panginoong Yesus? Love God, love others. So yung mga namamahala na espiritu o mga demonyo na sinasamba pa rin ng mga tao,
Sa Pilipinas kasi bihira na eh. Mga anito. Ano na sila eh? Hindi na sila form ng anito. Ano na sila? Pera, sex. Yan na yun. Mga spirito yan na namamalakad. Sa Quezon City lang, may Pride Month, di ba? Paparada lahat ng LGBTQ sa circle. Our Lady of Manawag ba yun? Meron ano eh, may patron yung Quezon City. Inano ni Joy Belmonte. Pag nakikita ko yan, syempre nalulungkot ako. Hindi naman Our Lady of Manawag ang sinasamba natin eh. Intindihan ninyo? Ano yan? Diyos-Diyosan yan eh. Ang tunay na may-ari ng Pilipinas, ng Quezon City, si Jesus. Galit ba tayo sa mga LGBTQIA++++, minus? Hindi. Mga tao rin yan eh, na kailangan ma-preach ng gospel. Ano sila sabi natin? Mali kasi yun eh. Hindi yun ang design yun ng Diyos. Kasi pastor, wag na lang natin kasing sabihin yan sa pulpit kasi hindi na sila aatin ng church. Umaten nga sila ng church, nagsinungaling ka naman sa kanila. Okay lang yan, okay lang yan. Okay lang ba yun? Hindi nga okay kay Jesus yun eh. Ang basehan natin, hindi naman yung gusto natin eh. Ang basehan natin yung sinabi ni Jesus. Hindi mo rin sila patatamaan, hindi mo rin sila... Pero, kailangan manggaling sa church yun. Mali yan. Hindi yan ang disenyo ng Diyos. Ang nilikha ng Diyos ay disenyo na lalaki at babae lamang. At kung nakakaramdam in between, dahil yon sa kasalanan, na kailangan i-repent, kailangan baguhin sa pamagitan ng pag-ibig mo kay Jesus, mababago rin yun eventually. Mga kapatid, tinawag tayo ng Diyos na magmisyon. Kanina pinakita ko sa inyo yung mga picture, di ba? Nagmi-mission sila, buti pa sila nagmi-mission. Ang laki-laki ng mission sa Quezon City. Ang daming kailangan maligtas sa Tandang Sora, sa Commonwealth. Ang daming kailangan maligtas sa kahit saan. May mga taong naliligaw sa Panginoon. May mga taong, okay yun, sumama tayo sa mission trip, pumunta tayo sa Libleb, maganda yun. Pero kung di ka makapunta nun, dahil may trabaho ka, may pamilya ka, may mission sa araw-araw mong buhay, kapatid. Lumabas ka lang, bumili ka ng tinapay, bumili ka ng ice cream, bumili ka sa 7-Eleven, tao lahat yan na mahalaga kay Jesus. Bawat isa yan, kailangan makatanggap ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, tinawag tayo na mag-disciple. Ano ba yung disciple? Tagasunod ni Jesus. Hindi ako gagawa ng disciple ni Tim. Leader ko si Tim. Disciple ako ni Tim talaga. Napako na ba ako sa krus para sa'yo? Hindi kita disciple. Ako yung tumutulong na mag-disciple sa'yo. Disciple ka ni Jesus. Kasi downline ako niyan. Downline ako ni Tim. Talaga downline. Ato networking. Disciple tayo lahat ni Jesus. Ikaw lang yung tumutulong sa Kanya. Katulad si John Marie. Alam niyo ba si John? Alam niyo, na-appreciate niyo si John Marie. Alam niyo si John Marie, Pastor John Marie. Hindi pa kasi eh, di ba? Si Pastor John Marie, nagsimula yan, disciple yan ni Prince. Ni life group yan ni Prince. Dumating yung panahon, dahil si Prince ni life group ko rin, tinuruan ko rin yan si John Marie. Meron din akong mga tao na tinuruan ko siya. Hanggang ngayon, kahit ano na siya, full-time na siya, natatandaan niya si Prince yung nagturo sa akin. Si Pastor Tim tinuruan. Si Pastor Ernie, tinuruan din yan. Si Pastor Henry, tinuruan din siya. So, disciple siya, nino? A, Prince. B, Tim. C, Pastor Ernie. O D, Pastor Henry. Mali kayo. Mali lahat. Disciple siya ni Crystal. Mas lalong mali yun. Disciple siya ni Jesus. Naintindihan ninyo? Kumbaga, importante sa church yung tinatawag na multiple anchors. Kasi hindi naman sa'yo yan eh. Paano kung kailangan niya ng matuto ng ibang bagay? Pastor Ernie, huwag mo turuan yan ha. Ako nagtuturo dyan ha. Ba't tinuturuan mo yan? Akin yan ha. Ano, bata? Akin sa'yo. At saka, hindi sa atin ang mga tao.
hindi sa atin. Kayo, hindi naman kayo sa akin, kahit pastor ako. Kumbaga, nandito lang ako sa buhay nyo para turuan tayo ng word. Darating yung panahon, baka mag-plant kayo ng church. Who knows? Nakita niyo si Danica at si Aljon? Life Nova yun. Sabi ko ba, Pastor Ricky, sa amin yan ha. Kinuha mo? Bakit? Sa'yo ba yan? Taga San Mateo sila, yun ang mission ng Diyos sa buhay nila eh. Pastor, si Princess, sa amin yan ha. Nova yan si Princess ha. Ba't kinuha mo? Si Teng, kinuha mo din. Si Angie, sino pang kukunin mo? Hindi sa atin ang mga tao eh. Naintindihan niyo mga kapatid? Anong trabaho natin? I-disciple yung mga tao. Ano ibig sabihin ng i-disciple? Disciple means turuan sila maging tagasunod ng Panginoong Yesus. Kung dinisciple kita at naging loyal ka sa akin, may picture mo pa ako sa bago ka matulog, napakalaking pagkakamali na gawa ko sa buhay ko. At magbabayad ako sa Diyos. Dahil si Lord lang yun dapat, di ba? Siyempre, thankful tayo sa mga nag-disciple sa atin. Mahal natin yan. Pero yung loyalty natin na kay Jesus. Amen? Hindi sa leader. Ako, natitutunan ko na to na matanda na ako eh. Dumadaan lang pala yung mga tao sa'yo. Minsan, pupunta sila sa ibang bansa, sa ibang lugar. Ito yung pinakamaganda. Sa sandaling, ilang taon, ilang buwan, ilang linggo, na nandyan siya sa poder mo, sa leadership mo, sa life group mo, sa pag-one-to-one mo, whatever that is, pag-coach mo, napalapit ba yan kay Jesus? Naging mapagmahal ba siya kay Jesus? Kasi kung ang sagot doon, oo, makakatulog ka ng mahimbing. Masaya yun. Nagawa mo yung mission mo. Pero kung ginagawa mo yun noon, tas hindi na ngayon, malaki din ang problema natin. Tumigil na tayong mag-walk with Jesus. Walk with me. Invitation ni Jesus yan eh. Mga kapatid, mag-disciple po tayo. Ipakita natin si Jesus sa kanila. So paano? Katulad dun sa kwento, may pag-disciple na gino-journey mo sila sa Bible para makita nila si Jesus doon. Pero katulad din sa kwento ni Jesus, kahit journey niya sila sa Psalm, Prophets, and Law of Moses, nagets ba nila kagad? Hindi kayo nakikinig. Yan ang sinasabi ko. Nagets ba nila agad? Anong ginawa ni Jesus? May binuksan sa isip nila, right? Tuloy natin. In verse 48, sabi dito ni Jesus, you are witnesses of these things. Mga testigo kayo. So ano yung isang disciple maker? Tayo. Testigo tayo. Paano tayo testigo sa resurrection? Hindi natin nakita yun. Kayo nga, tumistigo kayo sa hindi nyo nakita. Sinong testigo talaga? Sila, yung 11. Kaya sila lang yung nagsulat ng Bible. Intindihan ninyo? At yung mga tinuturuan nila. Hindi tayo magsusulat ng Bible natin, my goodness. Wala naman tayo ron eh. Pero anong klaseng testigo tayo applying this to us? Tayo na bumasa ng mga sinulat nila na bago yung buhay natin. Buhay si Jesus natin. Tingnan nyo yung buhay ko ngayon. Dati akong galing sa kadiliman, tingnan nyo na ako ngayon. Dati akong immoral, dati akong ganito, ito na ako ngayon. Yun ang testigo natin. Buhay yung Diyos natin na sinulat ng mga apostol. Verse 49. And behold, I am sending the promise of my Father upon you. Sinabihan sila. Yung pinangako ng ama ko, ipapadala ko na. GCash. Yung ba yung pinangako ng ama niya sa kanila? Ano? Yung Holy Spirit. Espiritu mismo ng Diyos. Mas matindi pa to sa GCash, kapatid. At saka sa bank transfer. Kasi, ang itatransfer sa'yo, Espiritu mismo ng Diyos. Imagine mo, ang Diyos titira sa'yo. Benson, ikaw? Na isang tao lamang, titirahan ng Diyos sa loob mo, Tita Vilma, ang Diyos na sa'yo. So pag sumumba ka dyan, papakita mo sa kanila, paano magsumba mga Kristiyano? Di ba? Hindi gaanong maiksi. Magaling din gumiling, magaling din pero hindi nang aakit, kundi magaling lang talaga, mahusay sumayaw. That's entertainment. Showtime pala. Matanda na yon. Oh.
So si Jesus nasa iyo ngayon, Vilma, ba't ganyan ka? Hindi ka tumatanda. Mukha ka pa rin artista, para kang yung nakaraang Miss Universe. Hindi yung ngayon. O yung nakaraan, kasi, di ba si D? Ano yun? D? Oo, Michelle D. Alam mo kasi, may Jesus ako sa buhay ko. Gusto mo ba magsagugulaman o mag-Jollibee tayo, whatever? Ganun pala yun. Bakit ganyan? Ang sungit-sungit mo din, magtaray ka sa barangay, kala mo, wag. Alam mo kasi, kapatid, hindi yan tungkol sa pagiging mabait o kabaitan lang. Mas mabait na ako ngayon kesa dati. Nakita mo ba ako dati? Mabait na to sa lagay na to. At ba't ako bumait? Eto yung nangyari sa akin. Si Jesus dumating sa buhay ko. Ganyan yun, kapatid. Lahat tayo, witnesses. Sabihin ni Tita Vilma, alam niyo ba kung saan kami galing? Gano'ng kagulo yung pamilya namin? Medyo magulo pa din ngayon. Pero sobrang ayos at blessed namin ngayon. Hindi perfect ang buhay, pero may progress. Yun ang importante eh. Umusad na. Hindi nandun pa rin kami sa dati hanggang ngayon. Yun ang witness natin eh. Binago ni Jesus yung buhay natin. Kaya na natin sumunod sa salita niya, dati hindi. Katulad ko, sabihin ko ba, para paiyakin kayong lahat, na dati akong hold-upper. Dati na, hold-upper ako, titinda nga ako ng drugs eh. Binago ako hindi naman nangyari eh. Mabait na bata na nag-Christian school, na nag-memorize ng verses. Yun ang testimony ko eh. Pwede pala yun, tas hindi mo kilala si Jesus. Pwede pala yun, pero hindi na bago yung buhay mo. Pwede yun. Kasi hindi siya tungkol sa dami ng alam mo eh. Sa dami ng sinusunod mo. Importante rin yung alam mo. Ano susundin mo kung hindi mo alam? Pero hindi siya sa paramihan ng alam. It's not how much you know. It's how much you obey. And the Spirit of God is given so we can obey the words of Jesus. Sabi niya, but stay. Maghintay tayo in the city until you are clothed with power from on high. Look at this language. It's like a robe, a bathrobe. It's like parang kumot yan eh. Lulukuban ka, dadamitan ka ng kapangyarihan mula sa itaas. Ano yan? Sinasabi ni Jesus, maging witnesses ko kayo. I-preach nyo yung forgiveness. Mag-live group kayo, mag-one-to-one kayo. Pero wag nyong gawin sa talino nyo lang. Huwag niyong gawin sa impluensya niyo lang, leader ako ng homeowners. Susunod lahat sa akin yan. Di ko na kailangan mag-pray. Magpapamerienda lang ako, pupunta lahat niya. Influence, man, influence. Ang dami kong followers. 6 million followers. At Instagram yun, Iba pa yung Facebook. Isang post ko lang, Kristiyano lahat ng yan. You cannot win against the demons using your influence, your money, or your intellect. Hindi natin matatalo si Satanas, ang Satanas. Bakit? Matagal na siya rito eh. Ilang libong milyon taon na yan nandito. Matatalo mo lang siya sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya ini-invite mo sa live group, lagi nagkakaproblema. Biglang nagkakasakit, biglang nag-aaway, biglang ayaw na. Hindi naman papayag yung mga masasamang espiritu na ibigay lang siya kay Jesus eh. Kasi alam na nilang talo sila eh. So may tanong sa akin sa L113, Pastor, bakit yung mga demonyo, lumalaban pa rin sila kay Jesus? Alam nilang talo na sila. Ba't hindi na sila sumuko? Tama nga naman, Sabi ko, galing mo, magaling ka pa sa mga demonyo. At least, di ba? Maisip mo yun. Sa tingin mo, anak, hindi na naisip nila, mas matalino sila sa atin. Yun ang totoo. Matanda na yan si Satanas. Isipin mo yung unang tao, nilinlang niya eh. Hindi ka ba niya malilinlang? Matalino yung mga yan. Hindi mo yan pwedeng talunin ng talino sa talino. Ba't sila lumalaban pa rin sa Diyos? Ito kasi yung iniisip natin dahil mga tao lang tayo. Gusto nila mapatay ang Diyos. Hindi sila mga mangmang. Alam nilang hindi sila mananalo kay Yahweh. Malakas si Yahweh. So hindi siya nag-aasam na patayin si Yahweh. Paano sila mananalo? Narinig na nila yung utos ni Jesus. Balik tayo sa verse 40. And that repentance and forgiveness of sins should be proclaimed in His name to all. Narinig na nila yon. And then the end will come. In Matthew
pag naabot na yung lubusang bilang ng mga pangkat etniko na maliligtas, babalik na si Jesus. At pagbalik niya, babaguhin na yung mundo, itatapon sila sa impyerno. Kasama ng mga sumampalataya sa kanila, nag-reject kay Jesus. Sumamba sa mga Diyos-Diyosan kay Allah kaysa kay Yahweh. Itatapon sila lahat doon. Alam ni Allah yan. So lahat, si Allah, maaaring nag-i-exist talaga siya. Pero hindi siya yung tunay na Diyos. Isa siyang peking Diyos. Demonyo. And so, kung ikaw si Allah, kung isa kang, wala namang Muslim dito, no? Oo. Dalawa pa yung anak ko, maliliit pa sila. Pipreach lang po ako. Anong victory, anong game plan mo kung demonyo ka? Alam mo yun. Na pag naabot yung lubusang number ng nations o pangkat etniko na maliligtas, babalik na si Jesus. Anong dapat mong gawin kung demonyo ka para hindi bumalik si Jesus? Ano? Pigilan mo yung mga bansa na masumampalataya. Yun ang gawain nila. Pinipigilan nila yung mga church na mag-disciple. Pinipigilan nila, sinisira nila yung testimony natin. But importante yung holiness sa church. Paano ka magdi-disciple pag nakita nila yung buhay mo, napakarumi? Sabihin nila sa'yo, di-disciple mo ako, mabait pa ako sa'yo. Utang na loob ako magtuturo sa'yo. Tumigil ka, umuutang ka pa sa akin, o di-disciple mo ako. Bakit importante na maging matatag tayong mga Kristiyano? Hindi man kailangan maging mas mayaman sa kanila para i-disciple sila di ba? Daming mas mayaman sa akin Hindi yan sa payamanan Pero paano yung buhay mo, integridad mo? Paano mo ipapangaral ng Panginoong Yesus kung di ka nadamitan ng kapangyarihan mula sa itaas? And alam mo yung Holy Spirit, yung kapangyarihan ng Holy Spirit, yan yung tinatawag ng mga charismatic na anointing. Kasi charismatic, anointing. Yung anointing, nananatili sa isang tao na namumuhay ng may kabanalan. Importante ang kabanalan. Tayo ang templo ng Diyos sa New Testament. Kasi Old Testament na yan, Pastor, holiness. Iba na tayo, New Testament na tayo ngayon. Unli tayo. Ha? Sino nagsabi sa'yo? Sino nagsabi sa'yo? Tingnan mo yung Acts chapter, as early as 6. Di ba namatay si Ananias at Sapphira? New Testament na yun, Nag-resurrect na si Jesus nun, Ba't sila namatay? Sapphira! Wala silang holiness. Pinatay sila ng Holy Spirit right there and then. Kasi pag hindi sila pinatay, kakalat yun sa church. Naintindihan niyo mga kapatid? Anong trabaho ng mga demonyo? Pigilan yung mga tao na maging disciple. Hindi man sila manalo kay Yahweh, mapapatagal nila yung paghahari nila sa lupa. Ayaw nilang mapunta sa impyerno Kayo ba naman gusto nyo? Kahit sila ayaw nila yun, hindi naman sila mangmang Pero ayaw rin nila magrepent So ano na lang ang game plan nila? Patagalin to kahit ilang libong taon, milyong taon. Kung yung mga tao hindi mananalig, hindi mapupuno yung lubusang bilang ng mga pangkat etniko. Ano ang misyon ng Life Church? Ano ang misyon ng every nation? Pangalan pa lang natin, every nation. Abutin ang mga bansa, ang mga pangkat etniko sa loob ng bansa ng mabuting balita para bumalik na si Jesus at baguhin lahat. Kung kayo ay may rayuma na, taas ng kami ng mga may rayuma, alam nyo ito, hindi matagal ang buhay, mabilis lang. Nung maliit pa ako, laging sinasabi ng mga guru ko, mga teacher ko, ang buhay maiksi lang yan, mabilis lang yan. Sabi ko, 11 years old, ba't ang tagal? Ang tagal ng sem break, ang tagal na... Sabi nila, pag matanda ka na, maintindihan mo na mabilis lang ang buhay. Sumisibol, tapos mawawala ka na. Ang tanong ko sa ating lahat, kung kukunin ng Panginoon ang buhay natin, sigurado kung pupunta ka sa langit, tanong yun ni Pastor Henry, hindi ako si Pastor Henry. Iba yung tanong ko. Kung kukunin ng Panginoon ang buhay nating lahat, nagawa ba natin yung purpose natin? Nakapagdala ba tayo ng mga disipulo sa paanan ng Panginoong Yesus? Papasok ba tayo sa langit mag-isa? O papasok tayo sa langit kasama yung mga kamag-anakan natin? Kasama yung mga anak natin? Kasama yung mga kaklase natin? Kasama yung mga kaaway natin?
Yun yung mission ng buhay natin. At lahat ng kapangyarihan ng dyablo, kumikilos yan para wasakin ang testimony sa church. Wasakin yung buhay natin, wasakin yung integridad natin, pagkatao natin, para pag nag-disciple tayo, walang maniwala. Huwag nating tulungan ng mga dyablo na manalo. Mga kapatid, may kausap ba ako? Ano to? Monologue? Dula-dulaan? Ano to? Preaching to. Salita to ng Panginoon. Huwag natin tulungan ng mga jablong manaig. Talunin natin sila. At di natin sila madadaig sa pera. Mas marami sila nun. Di natin sila madadaig sa talino. Mas matalino sila. Alam nila ang Bible, ha? Mas kabisado pa nila ang Bible. Nung tinatempt nila si Jesus, di ba? Kino-quote siya ng Bible verse. Oh, kita mo, baka hindi mo pa kabisado yung kabisado ni Satan na Bible. Kabisado niya yan. Alam niya pa ikot-ikutin yan. Di mo siya matatalo sa ganun eh. Saan mo siya matatalo? Isa lang, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, pag sinabi ng Diyos na bawal, bawal. Kalooban niya yan eh. Yan ang pantalo mo sa kaaway. Baka pwede naman tumikim ng ibang asawa. Kasi parang mga ulam yan eh. Magsasawa ka rin naman kung puro sinigang. Kailangan may dinuguan din minsan. Di ba yun ang sinasabi ng mga sa kanto? Ano sinasabi ng Word of God? Masama yun. Kung tinikman mo yun, ginawa mo yun, bumagsak ka na sa dyablo. Wala na. Paano pa maniniwala yung mga tao sa'yo? Di ba? Ikaw nga eh, ilan asawa mo? Pinipreachan mo ko. So, ang salita ng Diyos ay ang wisdom ng Diyos. Paano matatalo ang kaaway? Sundan mo siya. Ano sinabi niyang masama? Masama. Kung sinabi niyang matuwid, matuwid. Yun ang salita ng Diyos. Karunungan yun. Huwag tayong mas marunong sa Diyos. Hindi tayo mas marunong sa Diyos. Kailangan humble tayo, mga kapatid. Lahat ng kayamanan, karangyaan, katalinuhan, impluensya, babagsak yan sa salita ng Diyos. Anong tatalo sa salita ng Diyos? Anong sabi ni Jesus? Ang langit at lupa ay magwawakas. Ngunit kalit-liit ang tuldok sa salita ng Diyos ay matutupad. Kalit-liit ang tuldok. Imagine niyo yun. Walang iniisa sa buong kautusan na hindi matutupad. Kaya pinakita niya, natupad na yung kautusan. Pinanganak ako. Ako ang Mesiya. So ngayon, anong application natin? Mga kapatid, sumama tayo sa misyon. Lumaban tayo laban sa kaaway. Hindi tayo palabas. Hindi tayo showtime. Hindi kami tumatayo dito para i-entertain kayo every Sunday. Hindi tayo nagpapatawa. Nagpapatawa tayo, pero hindi yun para doon. Tayo ay army ng Diyos. Tayo ay hukbong sandatahan na mananalo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos at pagpapatawad. Anong superpowers natin? Love, forgiveness. Love God, love others. At makikita ng mundo, yan ang wala ang mga diablo eh, pag-ibig. Wala rin silang pagpapatawad, mapagiganti yan eh. Pag nagiging ganun tayo, nagiging katulad din nila ng mga diablo tayo. Kailangan kahawig na tayo ng Panginoong Yesus. Intindihan niyo mga kapatid? O, paano tayo makakatulong sa misyon? Katulad ni Sister Jo, Tito Boy, nila JM, hino-host na lang yung mga missionaries. Si Tita Glo yata, pinag-almusal sila. Maganda yun. I-bless natin yung mga missionary natin. Sila Kuya Arthur, ayan. Binubuksan yung bahay sa mga misyonero. Isa yun. Sumama mismo tayo sa misyon. Di ba? O, kung di tayo makapunta ng Iloilo next year, ipon muna tayo ng plane ticket. Mas mura kasi pag matagal mong binook, di ba? Mag-mission muna tayo dito. Sa office. Sa campus. Sa reunion ng mga kamag-anak, andyan ang mission sa tabi. Yung magdataho, mission yan eh. Abutin natin, preach forgiveness. Hanggat may buhay pa tayo mga kapatid, maiksi lang ang buhay. Akala nyo mahabang buhay? Maiksi lang. Gamitin natin yan para sa Panginoong Yesus. Madala yung mga, kasi wala pa ako masyadong alam sa Bible. At saka natatakot ako, baka tanungin nila ako, hanggang kailan ka pa maghihintay, kapatid? Pag 70 ka na, hindi ka na makaalis, yung konting nalalaman mo, ituro mo na yon. Pag nagtanong sila sa'yo,
iyak ka na lang. Andiyan yung mga pastor natin, mga leader natin, tanong ka sa kanila. Mapupush kang mag-aral ngayon, ano nga bang sagot doon? Yun ang discipleship. Akala nyo mga nagdi-disciple, mga perfect, mga matatalino, ang nagdi-disciple, mga mapagmahal lang sa Diyos. At habang tinutulungan nila yung iba, they learn as they go. We learn as we go. Doon tayo natututo, mga kapatid. Okay? Lastly, may box ditong ilalagay. Andiyan ba? Okay, may box tayo na lalagay dito sa church mamayang 2 p.m. Yung box na yon, para yon sa mga leaders at pastors sa Iloilo. Punuin natin yon ng grocery, kung ano mang mga gamit natin na magagamit pa na maganda. Kung may mga kasangkapan kayo sa bahay o appliances o whatever na, kasi sa bundok mahirap dun eh. Diba? Ito magagamit pa to, meron akong extra surf powder na malaking ganito, whatever. Ilagay nyo lang natin yung sama-sama tayo. Kasi pupunta yung mga pastor natin sa Iloilo rito, June 9. So Pastor Jaime, Pastor Nani, mga asawa nila, at saka si Pastora Kathy. So 5 sila, elders ng Iloilo, they'll be here. Ibe-bless natin sila as a Life Nova family. So para siyang yung sa Jollibee na box pag Pasko, we're gonna do that. Lagyan natin yung whatever we can. Kung anong kaya ninyo, Colgate, toothpaste, ano man yan. That's one way of doing missions, generosity. And that fruit increases to your credit. Imagine mo, dadalhin yung box na yun dun sa bundok. And a lot of them, hindi sila nakatikim ng mga ganon. Maramdaman nila yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Life Church. Mahal pala nila kami. Inisip nila kami. Okay, mga kapatid? Ito ang pinaka-importante sa lahat. Mag-one-to-one tayo ng iba. Kung di nyo alam kung ano yung one-to-one, mag-one-to-one din muna kasi tayo. Hayaan mo turuan ka ng mga nag-invite sa'yo, ng mga leaders dito. Tapos kung ano tinuro sa'yo, ipapasa mo lang naman yun sa iba. Ganun lang naman yun, pasa-pasa. Parang pass the message. Tapos, darating ka sa point na mahihirapan ka. Meron siyang kasalanan, ayaw niyang i-repent, matigas yung ulo niya. Ang sasabihin ni Lord sa'yo, but stay and wait until you're clothed with power from on high. Then, pag sumusunod ka na, huwag mo hintayin na, sumunod ka na muna. Kasi yung mga disciple na yan, di ba nangangaral na sila bago pa sila ma-feel ng Holy Spirit? Nagpapalayas na nga sila ng mga demonyo eh. Bago pa sila nabaptize ng Holy Spirit. Kasi may power yung name ni Jesus eh. So, huwag ka maghintay na finish product ka na bago ka mag-serve. We learn as we go. Mag-serve ka na, mag-disciple ka na, mag-live group ka na, mag-one-to-one ka na. At pag nahirapan ka, dun ipapadala ni Lord yung Holy Spirit niya. Ba't kanya papadalan? Wala ka namang ginagawa. Papadalan kanya ng Holy Spirit para kaya mo umupo ng matagal. Di ba? Di mo kailangan ng Holy Spirit para umupo eh. Kailangan mo ng Holy Spirit para sa mission ng Diyos. Pastor, nagkatrabaho ako, may mga anak ko, may binabayaran kami, mag-mission pa kami. Sabihin ko sa inyo mga kapatid, buong buhay natin mission. Balik tayo sa counterfactual. Tanggalin mo yung mission sa buhay mo. Huwag ka mag-mission. Huwag ka mag-share ng Word of God. At tanungin mo yung sarili mo, para sa yung buhay mo? Wala. Kahit anong sitwasyon natin, para dun yun. Para dun yung buong buhay natin. Makilala, mahalin, at sundin ang Panginoong Yesus. Tumayo tayo at panalangin. Panginoong Yesus, maraming salamat po sa iyong salita. Salamat sa iyong sakripisyo na nagbukas ng pinto sa lahat ng mga bansa at pangkat etniko na makakilala sa iyo. Salamat po sa pagdating ng gospel mo dito sa Pilipinas. Salamat po sa mga churches mo na patuloy na tinatanim dito sa Pilipinas. At alam ko, Panginoon, na darating ang panahon na gagamitin mo kami sa mas malawak na mission field, maaring sa Vietnam, sa New Zealand, sa Australia, sa iba-ibang panig ng daigdig, sa Amerika, sa Europa. At Lord, meron na kaming experience pagdating ng araw na yon. Dahil yung mga kababayan mismo namin, inabot namin ng iyong mabuting balita. Bago mo kami ipadala sa mga bansa, salamat Panginoon na pinapadala mo kami sa mga syudad, sa mga campus, sa mga barangay, sa mga komunidad, upang maging asin at liwanag.
Panginoong Yesus, buksan niyo po ang mga isip namin sa iyong salita. Maaring akala namin tungkol to sa pagpapakabait. Tungkol to sa pagiging mabuting tao. Nawa, Lord, maging mabuting tao nga talaga kami. At maging mabait nga talaga kami. Pero Lord, hindi ito tungkol doon lang. Tungkol ito sa kung sino ang anak ng Diyos. Bakit siya nagkatawang tao? Bakit siya namatay? At ano ang magkakaroon ng sino mang manampalataya sa Kanya? Tulungan niyo po kami na iparating ito sa isang mundong nabubulok at nasisira ng kasalanan. At sa mga prinsipalidad, trono, kapangyarihan ng kadiliman na namamahala sa aming mga syudad, campus, bansa. Pinapawalang bisa namin ang kanilang kapangyarihan sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Yesus at sa pagdala namin ng mabuting balita sa mga komunidad na ito, mga estudyanteng ito. Sasamahan kami ng Espiritu Santo mo upang hindi lamang sila ang maligtas, kundi kami mismo na nagmimisyon ay maligtas. Panginoon, alam ko na marami sa amin ang winasak ang testimonya dahil sa kasalanan. Winasak ng mga diablo ang aming testimonya. Paano pa kami tatayo? Paano pa kami mangangaral? Basag-basag na ang aming espiritu. Pero Lord, salamat sa iyong salita na ikaw ay pumipili at tumatawag ng mga taong basag-basag at binubuo mo para maging mabuo uli. At kahit gaano kapangit man ang naging storya namin noon, sa pamamagitan ng grace mo, ng dugo mo na naguhugas ng aming mga kasalanan, kaya naming tumayo at sabihin, dati kaming mga matitinding makasalanan, pero ngayon binago na kami ng Panginoon. Kaya babaguhin din niya kayo, sumampalataya kayo sa Panginoong Jesus. Nawa ito ang ipangaral namin, Panginoon, sa lahat ng spheres of influence namin. In Jesus' name, we pray. Amen. With your power, your presence, we will go to the ends of the earth. With your power, your presence, we will go to the ends of the earth. With your power, your presence, we will go to the ends of the earth. With your power, your presence, we will go. We will go to the ends of the earth. With your power, your presence, we will go to the ends of the earth. With your power, your presence, they will know you're the light of the world. Holy Spirit, draw us here. Holy Spirit, we are here to seek your face and know your ways. Holy Spirit, Holy Spirit, draw us near. Holy Spirit, we are here to seek your face, know and do your
your face, God, to seek your face and know your ways. Thank you, Lord. Lord, we thank you for the message na na-receive namin. Indeed, Lord, you are our God. And with your presence and your power, we will go. As you have promised, as Jesus has promised, and I will be with you to the very end of age. Lord, we receive that blessing as we go on to our community. Lord, as we go on to our relatives, friends, families, and even sa mga pangkat etniko na kung saan ilalagay mo kami. We will go, Lord. Thank you, God. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Ayan po ang last part ng ating series, Walk With Me. And next week, we're gonna have a new series. Life Nova 10 a.m. service. You are now sent. Yeah. God bless everyone. Take care. What you say you do in the tension, hopes overflowing. We will see you move. In you, it's a yes and amen. In you, we receive our yes and amen. Your promise will come like the rain. Until then, I know you'll sustain. You're faithful again and again. In you, it's a yes and amen. A yes and amen. Yes and amen. All things are possible. All